Philippine Standard Time, alas 9, 7 ng umaga. Programang walang itatago, programang walang paligoy-ligoy, diretsahan ang balitaktakan. Off the record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator JV Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, Ed Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po ang inyong programang Executive Session. Live na live po kami ngayong Sabado ng umaga. Ano ba ngayon? Abril, ano ba ngayon? 11 ng Abril at pakainit po sa labas. Kompleto po kami dito. Ako po si Attorney Dodo Dulay at ating mga barkada sesyonista, walang iba. Senator J.B. Ejercito, paring Ed Javier, Congressman Jonathan De La Cruz, at paring Pao Capino. Good morning, boys! Good morning. Good morning. Parang Dodo, Sen, Ed at Pau, congratulations muna sa NASA at saka sa Artemis crew. Very okay yung kanilang splash down there back on Earth. Ganun. Yes. Yung Artemis ano lang to, spaceship. orbit lang to. Nag-orbit sa buwan. around the moon. The Tapos farthest bumalik, orbit. The farthest out of the Earth. Tapos bumalik. Wala pa landing, ano? Wala pa uling Nag-landing bumabalik, na. ano? Hindi, wala pa uling maapak sa buwan, ano? Wala pa. Wala pa. Wala pa. But that is, 1972 last time na nagkaroon ng very ganyan. successful. Neil Armstrong. Very successful. So, very successful. At, Congratulations. Siyempre, meron din namang benepisyo ito sa atin. Malaking benepisyo sa maraming, atin. pinag-aralan Maraming doon. napag-aralan doon at marami tayong makukuha na impormasyon tungkol dyan. Yun. At dahil tayo ay nagbabalik pagkatapos ng mahabang Holy Week. Holy Week, siyempre, napansin naman natin noong Holy Week, medyo matumal lang konti, ano, yung mga lugar na dating dinudumog ng mga Pilipino sapagkat parang Marami tayong pinagdadaanan naapektuhan talaga ng naapektuhan talaga ng sa Naramdaman din. ng oil Masyado crisis. rin mabigat. Pero Malaki ang alam mo, pinagdadaanan. nakaka-nervous dito si NJB, paring Ed, Kong John at saka paring Pau. Nagsalita na yung mga central bankers sa buong mundo, no? Yung nag-aayos ng monetary policy. At ang kanilang consensus dito sa crisis na to na nangyari na to ay mukhang hirap na rin ang karamihan ng mga central bank na ayusin lamang ang kanilang crisis in their own countries, using monetary policy. Medyo nahihirapan na sila sapagkat sabi nila, globally, wala nang or konti lang ang magagawa ng mga central bankers to respond to the crisis. To contain the problem. Parang To contain the problem. Hirap. Parang Medyo panahon mabigat din talaga. ng COVID pandemic na hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi ko alam din. Uncertainty, yun Ano ang ba yung problema. sinabi ni Actually, President Trump, 2 weeks Actually, dalawa ito. Sen, paring Dodo, Ed, at saka Pau. Dalawang it's as if nag-combine yung oil price shock noong 1973 at saka COVID. Yun ang workout. Parang sabay. Parang yun ang kombinasyon. At ang siyempre ang hirap dito paano rumisponde ang mga iba't ibang bansa, no? Sapagkat hindi lang naman po na sa Pilipinas Hindi lang tayo nangyayari ito. hirap, lahat Hindi sila. Hindi lang no? Lahat Kaya sila nga sabi nga ng namumblema. mga central bankers, mga kanya-kanya na bang bansa, may bangko sentral sila na sarili. Ang nag-aalala sila kung paano nila kayang respondihan itong krisis na ito sapagkat napakabigat ng epekto sa ekonomiya po. Ekonomiya ng maraming bansa po, no? Na naapektuhan po. Kaya medyo Kaya nga dalawa ang pag-uusap dito. Isa para pagkakaisa sa loob na iyong bayan at pagkakaisa ng pag-isip tungkol sa global na impact. So, nito. multilateral approach, ibang bansa at saka internally, yung bawat bansa. Kaya no? sa atin, Pero dito lang ako nagtataka, importante yun. Sin JB, paring Ed, kung John at saka paring Pau. Ito kasi lumabas na naman sa balita, bakit na naman meron na naman
nagkaroon ng pagtaas sa spot price, for example, ng kuryente. At ito nga, nagsabi ng Meralco, magtataas daw ng singil na naman sa kuryente, no? Parang hindi natataon na itong mga pagpataas na to. Medyo kailangan pag-aralan, no? Ng, sino ba may hawak na, no? Ng spot market? ERC ba yan? Hindi. Napabayaan na yan. It's a private operation right now. Oh, kasi nakapagtataka na gagamiting rason ang krisis dito sa petrolyo doon po sa kuryente. Sapagkat pag pinag-aralan nyo po, yung pong source ng ating mga fuel for electricity, hindi naman po siya petroleum-based, ano? Actually, 80% po ng ang energy mix po sa Pilipinas, kung daw nagkakamali, 80% po ay coal. Hindi, tsaka iba't Coal iba. tayo eh. Hindi. Wala namang problema sa coal supply, ano? So, Hindi, ang ginawa kasi, Oo. kaya nga kailangan, yung sinasend, ginagawa nila ngayon, there is a complete review of the energy sector right now. Power and energy sector. Importante yun eh. Kasi ano-ano ba yung mga nakatalaga dyan? Ano-ano ba yung formula ginagamit ninyo? Ano-ano yung mga batas na nakalagay dyan para tayo ay magkaroon ng ganitong kalakaran? Kagaya niyan, yung sinasabi ni Nasen, yung oil deregulation. Oo. Pag-aralan na yan. Baka Pag-aralan kailangan na. Oo, yung oo. EPIRA, pag-aralan na yan. Mm. Yung iba pang mga yung pati yung energy mix natin, paano bang ginagawa natin dyan? Pati yung trabaho mismo ng ERC, NEA, at saka DOE. Ano ba? Kasi nakapagtataka na wala namang problema tayo sa coal. Meron nga tayong semirara dito eh. Pero bakit nagtataas tayo? Ang sabi daw ito ay dahil sa the exchange rate, ano? And the exchange rate at saka naka-index kasi sinabi Pero nila. pag- Yung ating power kasi in-index nila sa oil. Ganon? Parang bali Hindi, ata yun. kasi- Sapagkat hindi naman. Hindi, JB, kasi ano ini-import masasabi din mo? natin na marami sa coal natin. So, syempre, Oh. yung gumagamit ang lahat ng mga mga nag-haul niyan, no? Lahat ng mga barko nag-haul, kasama yung cost doon. So, nadoble rin halos. Logistics. Pero ganun kalaki, 53 centavos per kilowatt hour ang itataas, ano? Malaking porsyento to. Malaki yun, malaki At yun. doon sa spot price, tumaas ng 53%. Hindi naman Yan ang hindi naman component ng transport ganun kalaki ang component cost sa pag-transport ng mga coal, ano, sa ating mga planta. So, ano nangyari? Bakit biglang parang nakipapansin ko lang si JB, parang sinasakyan ng iba eh, pinagsasamantalahan. Tanggalin mo yung parang. Sinasakyan talaga yun. Pinapag Yun na Kaya lang tungkol nga, sa diesel. Sakay na sakay yun eh. Kaya nga tama si Kong Jonathan, lagi na natin sinasabi, marami tayong self-inflicted wounds. Yes, no? Yung mga yes. policies, mga polisi at batas na pinasa noon, na ngayon, tinatamaan tayo ngayong panahon ng krisis. Yan yung oil deregulation, law, at saka itong EPIRA, na marami ang nagsasamantala, na magaganda yung intention, dapat para bumaba sana yung presyo ng langis, bumaba ang presyo ng kuryente, pero nangyari, ano po nangyari? Opposite. Opposite. Nagkaroon nga ng competition, sabi, encourage competition para bumaba dapat ng presyo. Oh. Natuloy po yung privatization, natuloy yung competition. Ano Pero, nangyari? Naging cartel tuloy. pero yung pagbaba ng presyo, yun ang hindi natuloy. Oo, ano, parang Pero yun naman ang dapat matibay ang gobyerno. Yes. O yung private sector, susubok talaga yan. Always kumita, yun. di ba? Always yun. Yun ang hanap buhay nila eh. Pero dapat ang gobyerno makita, tama ba yung ginagawa ng private sector? Doon dapat pumasok ang gobyerno. Pero ito ang tanong dito sa current status ng ating mga framework sa energy, batas, regulations, etc. Kaya bang gawin lang yun ng ganun ng basta-basta ng gobyerno? O kailangan talaga magkaroon ng talaga ng pagbabago sa mga batas, ano? Sapagkat kita mo nga last week, inoffer nga ni Ramon ang yung share ng Petro. Sabi niya, kung gusto bilhin ng gobyerno, bibenta ko. No? Oo, katulad yan. So ngayon, biglang dapat bumalik, ano? Angal sila nung angal na wala daw yung Petron. Hindi ba ngayon ino-offer na ni Mr. Ang? Bakit hindi nyo explore yung posibilidad? Nandiyan naman yung Maharlika Fund. That's where Or to create one. To Yeah. create a new one, di ba? Oo. That's where, and actually, government is not is not inutil in these particular things because there are certain provisions dyan sa maski na dun Sa sa EPIRA? the regulation or The EPIRA. regulation law, Government can come in eh. Of course. Of course, government Yes, can meron. come in. Oo. Pag crisis, lalo na. Oo, lalo na crisis eh. Alam mo, pag Hindi pwede yung sinasabing wala tayong magagawa. Hindi totoo yun. Ayaw mo lang kumilos. Kasi sabihin ang titira dapat yung DOA.
Mag-aral kayo. DOE, ERC. O mag-ano kayo. Kaya nga di ba kung Jonat, ako nabatikos pa ako nung sinabi ko na medyo huli yung pagkakadeklara ni Presidente kasi 1 month after na meron ng krisis. Oo. Pero kasi nga, ang sabi ko, may mga opisyalis tayo. Oo. Alam ko, nanggaling na ako sa Malacanang Oo. Karamihan ng nagre-report sa Presidente, ang ire-report, syempre, gusto niya marinig. Yung magaganda lang. Yung magaganda, good news. Pero, nobody wants to be a bearer of bad news. Yun ang totoo niyan. Yes. Nakita ko na yan Pero alam nyo, sa tuwing ginagawa nyo yan, hindi kayo nakakatulong sa bayan at lalo na sa Presidente. Sa Presidente, How yes. can he decide properly kung ang impormasyon Kalahati na lang. nakakarating sa kanya ay truth or half-truths? Oo. Tama, kalahati lang. So, yun ang punto ko. Hindi gusto natin, lalo ngayong crisis, magkaisa Oo. tayo. Eh, Unite under the leadership. Pero kung mali ang pinaparating ng mga opisyalis, di wala. hindi nakakatulong. Case in point nga, dito lang sa... Sa oil price. Oil yung price ito. pag-aalis nung ano yung hiningi sa Kongreso. Excise. Excise. Yung excise. Hiningi nyo sa Kongreso. Ibinigay ng Kongreso. Oo. Uy, asan? Hiningi nyo. Bakit ganun? Hindi ba dapat pag hiningi mo, ibig sabihin na pag-aralan nyo na, di ba, na maganda yan para sa bayan. Di ba? Bakit nung ibinigay sa inyo ng Kongreso, pag-iisipan pa, titignan pa. Chumacha-cha sila Abante atras Abante atras. At saka ito, ang nakakapagtaka, ito Sen, Parindodo, Ed at saka Pau. Tayo, totoo na nagtaas yung spot price sa oil. 101, 113, etc., etc. Pero yung taas natin pagdating sa pump price, grabe ang taas, ha? Sobra yun. As a matter of fact, kung titignan mo yung ang talagang cap at this point in time, sa diesel, sa halip na 144 or 145, ang sinasabi ng mga talagang nag-aaral dyan, 95. Lang, dapat. Dapat. Tsaka- Even without government subsidy. Oo. Tsaka tignan nyo yung diferensya natin sa Sa iba. karating bansa. Sa Tulad iba. ng bawa Yes. yung Thailand ulitin Yes. natin. Yes. Sa kanila, 57 pesos lang ang Oh. diesel Oh. Well, kasi may subsidy sila. No? Dahil yun po sila, yung kanilang tax, yung kanilang batas, meron silang Parang OPSF doon. Parang OPSF. Parang OPSF. Pero, para mabuo yung yung kanilang subsidy, ay normal times, Yes. meron nag-implement taxes Yes. on fuel. Yes. Pero during crisis, doon nila ginagamit yung pang-subsidy. Pambawi. So yung OPSF, sayang, no, noong panahon ni Nawala. Marcos Sr., Yes. meron dati. Oo. Dahil sa nangyaring oil deregulation, ay Nawala nawala. yan. Pero yun nga sabi ko yung sa Thailand ba, similar dito sa sa dating OPSF natin? Oo. Yun yung mga dapat natin Malamala, pag-aralan. Malamala, ganun din yun. Hindi, yung yata sa excise tax yun, nagkaroon ng coordinating council meeting for recommendation. Na tama din naman pag-aralan din, sapagkat alam ko na, for example, kung maglalabas tayo, magkakat tayo ng sa excise tax, siyempre, revenue sa government ito, kailangan natin ng pang-ayuda. Pag-aaralan mo, saan mo kukuhanin ito, ano yung impact, saan mo babawiin itong aalisin mo. Kung kakaltas ka man ng excise, saan mo kukuhanin. Ang problema ko lang doon, di ba hiningi mo na Hiningi mo na sa Kongreso. Sana napag-aralan mo. Hindi dapat bago ka pumunta sa Kongreso, lahat yan pinag-aralan mo na. In its totality. Hindi pwedeng hihingi ka. Kaya ang problema, sabi ko nga halimbawa sa traffic, hihingi ka emergency power sa traffic. Ang problema mo, pag binigyan ka emergency power at hindi mo Anong na-solve. gagawin mo? At hindi mo na-solve. Ako sa tingin ko maglalabas sa ang Malacanang, I think, probably this coming week, noong kanilang recommendations on the excise, sapagkat hindi ganun kadali na magplano Ito na! Babatiin muna natin ang ating ombudsman, walang iba, ombudsman Boy Rimbulla. Bati ko muna, boss. Good morning. Yun. Pinag-usapan lang namin yung yung sa excise, Although there's a law, ang sinasabi ko, at least ang pananaw ko dito, pinag-aaralan pa ng gobyerno. Siyempre, isang grupo yan na nag-aaral para magkaroon ng rekomendasyon. At ang ako, hinala ko, kasi kasama dyan, nag-usap na, DBM, DOE, at sa ibang ahensya pa, para mag-usapan, ano ba, gano'ng kalaki ba? Or dapat ba? Gano'ng kalaki dapat na yung putulin sa excise, At saan kukuhanin yung mga wala? Ang sinasabi lang natin, we are already more than a month
from the February 28 na banatan sa war. Oh, pero when was the law passed? Hindi, Diba? hindi, that's not the point eh. The point is, from the very start, you should always be ready whether there is a crisis or there's no crisis. Tama. You should always be ready to come out with something. I-invoke ito, na lang when the ito ang crisis sitwasyon natin, it's a crisis and yet, hindi total ang pagtingin natin. Hindi lang naman tungkol sa oil eh. Hindi lang naman tungkol sa power. Tungkol sa pagkain, ang dami. Marami. Daming, Kagaya nito. The best example is ganito. Anong ginawa nila tungkol dyan sa EDSA? Yung EDSA, yung sinasabi nila na EDSA na aayusin ng EDSA, etc. Iisa lang ang kontraktor at this point in time. Oo. Iisa lang ang kontraktor at saka pira-piraso ang ginawa nila doon. Oo. Eh alam mo naman na gagawin mo, pareho naman standard dyan. There are 30 or 40 quadruple, isang quintuple na kontraktor kagaya ni Ed. Kayang-kaya nilang gumawa ng ganyan. Ah, Tama. Oh! Yung Bakit iisa lang? Bakit? Five star. Bakit iisa lang ang kontraktor mo? Bakit? Ay, Ano ang puntos mo? Tanungin natin At si Ed. tapos Tanungin si Ed. Ed, bakit? Pumunta ka Tanong ngayon. mo sana. Pumunta ka ngayon sa EDSA. Pumunta ka ngayon sa EDSA. Di trinaffic mo. Oh, bakit, Dahil ganito, bakit ganyan. ganun nga, paring Ed? Bakit Ano yan? ba? Bakit What's the ganun? point? Quintuple A. Pag iisa contractor, di alam mo na. Ganun ba yun? Ay, syempre. Diba? Hindi naman. Ba't ganun? Ano? Tapos, Pero nakita mo, dahil Oh. sa ginawa nila sa EDSA, Donut, Oh. nawala yung traffic. Nakita mo, lumuwag. saan? EDSA. Oh. Hindi. Lumuwag yung kasi. isang portion. Hindi. Ngayon- Dahil sa taas ng diesel. Hindi dahil doon sa... Di ba? Hindi, pumunta ka ngayon. May portion na maluwang, may portion na hindi. 30 kilometers yan. 30 ang quadruple. May mga quintuple, whatever it is. Ano ba naman yung dito lang, meron na tayong quintuple eh. Ano ba naman isang, yun eh? isang Isang kilometro kilometro. kayo, Oh, tapos na kayo. Hindi, ang problema kasi doon sa DP, nauna yung announcement ni DPWH Transportation. Hindi, DPWH lang. Ang problema kay Transportation. Sec Beans, nauna yung announcement. Halimbawa, sabihin niya, mag-uumpisa yung awarding ng mga kontrata February. Abril na, according to the data, yung 3,500 projects, wala pang takers eh. Wala. Ibig sabihin, walang gusto kumuha. Ganun ba? Nangyayari? Either hindi nasisimulan yung procurement process, walang gustong kumuha, hindi magkasundo Nakahirapan daw sa... sa pick-up niyan. Ha? Pick-up. Oo, kasi... Oh, pick up, isa pa yan. Parang gumagawa sila ng dahilan para magkapera na naman. Oo. Totoo ba? Ganun? Kasama na yun. Total ikaw naman ay ombudsman, alisin mo na yung parang. Kaya nga, gusto ko malaman yan. Kasama na yun. Pag-usapan Kasama na. natin mamaya. Kasama na, kasama na yan. Pagbalik natin, pero bati muna tayo sa ating mga listeners. Siyempre, kung hindi dahil sa inyo, ay wala rin po kami dito. Maraming salamat po. Yes. Danny Pablo Aguilar, paring Joward Baleares, Marilyn Binay, Lily Ruibar from Saipan, ha? Jerry Chobilo Landero, lagi nakikinig doon sa atin. 60th birthday daw niya last week. Oh, happy birthday Happy po. birthday. Happy birthday. Birthday. Sander Villanueva, Rion Deno, Richard Romakin, RD Imperial, Leo Cervantes Habares, Lucena Gargar, Arin Nepomuceno, Rosalinda Dimokulangan, Desiree Magpantay, sabi niya, kumusta daw si JB, si Irael Lagkitan, totoo ba itong pangalan mo, Lagkitan? Si Jokchok Lastimosa, at syempre, yung mga nakikinig na iba sa atin, babatiin ko na dahil lagi nga listeners natin to, na babati tayo. Si Dennis Aprecio, si Sir Jimmy Patino at yung kanyang anak si John Patino, si Jessa at Ed Torres nakikinig sa atin, si Len Nifas at ito yung mag-asawa, si Ronan and Raquel Gibara. Ayun, dating PNP to si Ronan. Good morning sa inyo at tayo. Ito, ay ito muna. Sige, bati ka, bati. Si Mayor Nonong Palomar ng Tapas Capi, si Vice Governor Clarence Dato ng Northern Samar, Colonel Francis Cabugon diyan sa Paway, Ilocos Norte. Yo. Morning. Good morning. Bati. Babatiin ko na din si Secretary Eric Vida, 'di ba, ng Department of Justice. Secretary Eric, medyo relax ka lang konti dyan. Alam ko, merong mga umaali-aligid dyan sa iyong pwesto. Pero maganda naman ang pinapakita ni Secretary Eric. Tuloy-tuloy na lang. Kaysa guluhin mo pa yan.
Maraming umaaligid doon. Oo, di ba? Kahit saan naman. Kahit sama naman. At saka yung umaaligid, nagpa-kanya-kanyang press release. Ano mo kay Pao? Bali sana kung magaling Yung papalit. Kung gustong pumalit. Oo. Bali sana kung qualified talaga. Ay, congratulations din nga pala Oh. kay Secretary Oh. Designate Dita Angara Matay. For ano? Anong For background? tourism. Anong background din? Dating Hindi ba commercial ano yun? head ng Commercial Sa Japan. Counselor. Sa Japan. siya Commercial naka- Counselor natin sa Japan Japan. siya assigned. Sanay sa Matagal. trade and investments ito. Matagal sa Japan Good, yan. good. Okay, magbe-break muna tayo. Haba ng pila natin. Tignan natin si Mesenyos na. Ang oras po natin, alas 9:28 ng umaga. Ano ni- Good morning Pilipinas! Ito ay inyong programa, Executive Session. Live na live po kami. Nagbabalik po kami. Second segment, wag po kayong bibitiw sapagkat mahaba pa po ang kwentuhan dito. Ang sarap-sarap po ng kwentuhan off-air pero dito na lang po yun. Ay, kasama po natin ang ating barkada sesionista, walang iba, Ombudsman Boy Rimulya, Senator J.B. Ercito, Congressman Jonathan De La Cruz, paring Eda Vier, paring Copino, ano ko po, si Attorney Dodo Dulay. Good morning, boys! Good morning. Good morning. Yeah, Good, po. Bati muna, bati. Baka good may morning. bati. Bate. Ako gusto ko lang mag-good morning sa pera sa mga Sino team, na naman? team HP. Team Ang HP, tawag ko ano sa yun? kanila mga team himod puwet. Yung mga Ba? mahilig sumipsip Oo. sa mga amo nila. Panay good news. At ng panay good news. Yung team HP na yan, kayo, sumisipsip pa kayo as if naman marami kayong nakukuha at linoloko nyo lang yung mga amo nyo. Kaya Sino to mga to? Marami. Sino to? Meron Sabihin mo, din bigyan mo away. ang pangalan. Name, Meron name, nang-away name, kay name. Sen JV. Kasi nagagalit dahil bakit daw may mga suggestions si Sen JV na hindi ka aya-aya sa grupo nila. Kung kaibigan mo Kilala mo yung yun? Kilala mo yun? presidente, oo. Ha? Hindi, kami ni Ombudsman, alam mo, sabi ko nga kanina, nanggaling tayo sa Malacanang. Oo. At Alam na importante, natin yan. Sen JV. Alam natin kalakaran. Nobody wants to be bearer of bad news. Sa Pag presidente, harap mo ang no? presidente, gusto mong karamihan ng opisyal, sinasabi yung gusto niyang marinig lang. Pero sabi nga, Ombudsman, hindi ito nakakatulong sa bayan at sa presidente kasi you don't give him the accurate The real, information. the fact. Diba? The facts. Kailangan sabihin niyo yung totoo, yung accurate para makapag-desisyon ng tama ayos sa impormasyon. Kaya nga sabi ko, Katulad niyan, Zen. Imbis na hindi nyo binibigyan ng impormasyon si Presidente tungkol dito kay Calatrava, ba't di nyo ituro? Nasaan ba ito si Calisius? Presidential Assistant ba yun? O Undersecretary Calatrava? Parang yan nawawala sa picture. Pero at this point in time, okay lahat yan. Yung sinasabi tungkol yan sa mga, tuloy-tuloy naman yan eh. Yung tungkol yan sa paghahanap kung sino talaga nangurap, yung ecosystem of corruption, etc. But the more, sa tingin ko at this crisis, point, panahon ng crisis. at this Kailangan crisis, accurate. yung mga reports. either hindi nagbibigay ng totoong sitwasyon, Data, hindi nagtatrabaho, incompetent, o kaya ang tinitignan lang nila kung paano sila gawgapo sa sitwasyon. Wala yan. Para makasurvive. Oo. Yan Team HP nga. Ang dami niyan. Yung mga matatanda yung nagpukuskus ng bato. Nakita na namin yan. Dati Talagang karamihan siguro 80 o 90% gusto good news lang ang pararating sa paano? presidente. Natatakot sila sabihin niyo totoo. Natatakot Hindi lang maalis. totoo. Dahil natatakot din sila mabuko kung ano yung mga iskema ginagawa nila. Ngayon, ang isang malaking ano Kulang. patay, yung ngayon, yung mga nagtatrabaho, yung AI ba, ginagamit kung ano-ano. Kagaya niyan, naglalabas sinabi fake news, ano? si Presidente daw nasa St. Luke's na. Si Presidente namatay. Yung sa bayo, no? Grabe. Ano ba ito, Ombudsman? Ito bang ganito? Pwede ba itong, mayroon bang batas o yung existing law pwede na ito with the existing laws? Yung mga ganyang fake news. Pwede na Paano yan. ba yan? Pwede yan. Pwede na yan. Oo, Pwede. oo. Cyber. Kasi parang Grabe sobra na, eh, no? grabe. Grabe na, no? Talagang pinapalabas talagang kasinungalingan na talaga. Sa cybercrime yan. At ang masama dito, pati video kayang-kaya na palang gawin. Ano? Oo, Ang video kayang-kaya ngayon, no? nila. Kaya kunyari, nagsasalita. madali na ngayon Diba? yun. Tapos sasabihin ko ano-ano, di ba? Medyo Iba na yung technology din ngayon. napakahirap. Kaya lang, Alam mo, ang problema kasi, ang unang objective ng mga yan, makuha atensyon ng gobyerno. Di ba? Pasagutin ka. Patol lang patol si Auntie Claire ito naman. talagang- Trabaho ni Auntie Claire yun. Ikaw na ba, no? Talagang ganun Pero talaga. to be fair, lately, medyo Ano naman professional si na Auntie siya. Claire, oh. Ay, dapat kaibigan naman. natin si Auntie Claire. Ay, good morning nga pala, Auntie Claire. At Oh, saka Claire, sama good si morning, Auntie Claire. Chuck, si Masyadong Chuck. patol ng Relax patol. lang. Ano? Relax lang. Relax lang. By the way, Kaya ni Auntie Claire yan. Oh. tayo rin ay nakikiusap sa lahat ng mga kababayan natin. Yung mga talagang magbabayad
Kasi April 15 is tax Deadline. tax day, deadline. Oh. Magbayad na po tayo ng totoo. Oh. Maayos. Kaya That is we are the calling out. operative word, yung totoo eh. We are calling out sina BIR Commissioner Charlie Mendoza, Director Marlon Broto, Director Jun Evdane, at saka si RDO Chris Agustin. Pagtrabahoan natin na mabuti to. Napaka-importante April na 15, makuha natin. filing, oo. April 15 eh. Kailangan pa naman ng revenue. Napaka-importante. Ang daming mga, kaya nga suggestion ko, Sen, baka pwede mapag-usapan ninyo. Yung mga sa oil companies, Oo. baka pwedeng tirahin Ang sila sabi nga nila, windfall profit Windfall tax, eh. profit. Ang Oo. sabi nila windfall profit. Baka pwede. Pwede yun. Yung sa... Windfall tax. Windfall Oo. tax, di ba? Pwede naman lahat Only yan. profit ng mga Kailangan oil companies. gobyerno matibay, mabilis. Hindi, kailangan mag-issue ng LOA si Si BIR Commissioner Mendoza. Commissioner Mendoza para maano yan. At any rate, pag nag-issue ka naman ng LOA, the taxpayer Oo. is free to object. To contest. To contest the assessment. Pabayaan mo, Fine. pabayaan mo si Ang abuso dyan yung low of VAT, no? Hindi, alam mo, yung VAT kasi, ito yung hindi alam ng tao eh. Oo. Around 87% of our taxes are taken from indirect taxes already Already paid. paid. Yes, already paid. But Already automatic yan. Nasa-charge na yan. Withholding tax. 87% ba yun? Abang 87%. More or less. Ang naiiwan lang pang assessment dyan, maybe maliit lang eh. Less than mga 7% or Big 8%. taxpayers. Of all our All tax, the tax. of the tax basket. Oo. Konti lang yung pang lowa dyan. Most of it are tinatawag nga natin na indirect and voluntary Involuntary payment. Oo. Ano? Malaki doon. Kaya yung mga sinasabi natin magbayad, ito po yung magbayad kayo una, yung tamang VAT, Oo. tamang excise tax, yung muna-una kasi voluntary Ba't yan. mas malaki yung nakukuha ng mga TBIR kaysa gobyerno? Ano lang yun? That's the portion of the... 7%, 10%. Around of that sa LOA. But if you talk about The total. billions or trillions, malaki yun. Hindi na nagagalaw yun. Ano yun eh, depende yun doon sa ano ang nilalabas. Based on the ginawa daw ni BIR Commissioner Mendoza, nagkaroon na ng parang US style. Oo. Magkakaroon na ng assessment, ma-assess ka based on your presentation ng FS. So pag meron kang na-hit, doon ka lang i-LA. Hindi At na saka- kamukha ngayon na sinashotgun nila lahat ng Hindi. pwede. At saka ginawa nila, nagkaroon sila ng 3-year na ikaw, alam namin kung ano nangyari sa over the past 3 years. Pero, Oo. itong tungkol sa oil companies pa rin, Dodo, mga Ito, kapatid. laki nito. Ito, malaki Oo, ito. laki nito, oh. Kaya, Kaya nito, oh. kaya ito, wag kang, Commissioner, ang aking suggestion ang una mong i-assess kaagad si Rino David. Yung Bureau of Bureau of Oil Management. Kasi siya na naging spokesman ng oil companies eh. Ganun ba? Of course. Siya nagja-justify kung bakit 144. Siya na. Siya! From government. From government. Eh, Anak ng weteng. Siya ang i-assess mo kaagad siya. Oo, siya. Alam mo, Siya ang i-assess mo. ano yung BIR? Hindi, BDOE yun eh. Bureau of Management. DOE. Oil DOE, Management. DOE. Bureau of Oil Management. DOE. Oil Industry Management. Ibulong mo na dyan sa katabi mo. Ibulong mo na Pero pangalan. ito lang ha, paalala lang po sa mga kababayan natin, negosyante. Alam ko, hirap po lahat ano. Pero malaking bagay po yung ibabayad din yung buwis sapagkat kulang na kulang. Ang hinahanap po ng gobyerno ngayon, ang number one problem, saan kukuha ng funding para dito sa mga bibigay natin na subsidy. Napakabigat ano. Kaya alam mo, Ito lang kami lang ano, sa gobyerno Oh. ngayon, nagbawas na po ang government ng around 20%. Inalis na. Withhold na ng Department of Budget and Management precisely para makatulong sa pang-hold. Pang-fund ng mga kailangan po na ibigay na ayuda ng gobyerno for relief measures, etc. So 20% of the entire government's MOE, hindi nakakaintindi po, ito po yung pag-operate ng mga opisina, 20% po kinaltas na po muna, i-hold na po muna ng gobyerno para po pantulong sa ating mga kababayan. This may also be the right time for the conglomerates and the 50 richest Filipinos to come out with some assistance. Hindi mangyayari. Hindi. Korea, hindi. The patriotism in our country has really gone wrong. Sa Korea, during the Korea crisis, yun, sila naglabas. Korea. Naglabas sila. Korea. Naglabas sila. Yung Kaya mga- nga, ang dapat i-convince umpisahan. natin at we urge our people, especially those who have the means, na tumulong. Targeted naman. Paano? Halimbawa, Oh. yung mga
yung mga nagmunini, nagkaroon ng talagang windfall, etc. Kamukha ninyo. Windfall tax. Hindi lang ngayon dati pa yan. Yung Kamukha mga puro mga nakakuha ng kung ano incentives at lahat. Maano ba naman sabihin nila, kayo 1,000 ng mga workers ninyo, bigyan nyo na sila ng tigi-isang kaban every month regularly para maayos kayo dyan. Tulong. Lalo ngayon Tulong ba? panahon ng crisis eh. Oo. Ito naman yun. Lalo ngayon panahon. Naalala ko yung Still count. Kung kailangan talaga. Oo. Ibig sabihin ngayon, magbigay na sila sa sarili ng mga empleyado. At saka, alimbawa, yung mga sinasabi nila dyan, tutulong kami sa agricultural production, napaka-important yan kasi food security ang ating pinaghahanap po ngayon. Hindi pwede yung importation. 1.2 trillion ang ini-import natin. Agricultural products, Oo. Tsaka lalo ngayon oil crisis. Problema yan dahil lahat yan depende sa importation. Hindi, parang domino effect nga to, Sen. JB. Sa kaya mga kailangan apektado talaga dati, ang gulay nga, hindi na daw nga nadadala galing ng Benguet papuntang Maynila sa sobrang mahal daw. Gito, Sinisigil ngayon. yung mga Natapon na nga yung mga kamatis. Oo, Sayang. yung mga conglomerates na kaya naman nila ito. Paano ba na mag-assign? Ikaw na in charge dito sa Mindoro para dito sa rice Sibuyas. production ito. Oo. Kayo Sibuyas. dito para dito sa mga sibuyas. Kayo na. Oo. Kaya naman. Meron tayong private sector advisory Council ano ba naman tawagin lang Hindi na gagawin yun. Sino Hindi yan? na gagawin yun, di ba? Dapat ang target pa rin talaga yung maging self-sustain tayo sa food security. Kaya naman nila Parang yan. masyado Kaya naging naman nila. dependent talaga sa importation. Hindi, siguro, tama ka sa Sen. JB, no? Siguro, Napabayaan dapat na eh. magkaroon na re-examination. Ano ba yung mga aspeto ng national security na kailangan sa nangyari na krisis na to? Ano ba yung dapat natin palakasin? Kasi ang hindi mabigat kasi ngayon, yung concept ng globalization, papasok talaga. Oo, antindi. Kasi Antindi. we stop producing many goods that we could otherwise produce before. Yes. Yung dating tinatanim natin, Inaangkat na produce natin. natin locally, ngayon inaangkat na natin. Inaangkat na lahat. natin. Ini-import na natin ngayon. Ngayon, Oo. we have to re-examine globalization. Oo. Kung hanggang saan tayo pwedeng gumawa para maayos natin ang ating production. Sarili. Oo. Wala babalik ka rin doon eh. Pang ano yan? Hindi. Para maging ano tayo, independent. Self-sustaining. And also, Self-sustaining. issue ng national security. Yan, Oo, di ba? oo. Very much in issue of So national yung security. globalization, ngayon pwede natin pag-isipan ulit kasi nga, we have become too dependent on the concepts of globalization. Kaya sobra epekto sa atin. Sobra epekto. Naging ano na tayo, import dependent. Import dependent. Very import dependent. Siguro, yung DA nga, sa halip na supportan yung local industries, parang nung nakita na mas madali mag-import. Yun na. Mas malaki yung kita. May kita pa. May kita Ayan. na, madali pa, wala ka na problema sa production. Mga trading firm pa yung Yes. pa mismo. Sila Makarton. mismo. Lahat. Pinapangalan yung mga permit sa mga... Yes. Marami yun. Alam mo, kailangan makikita ito si JB, ano? Kung siguro gagawin talaga ng gobyerno natin yan, siguro ang mas magandang metric dito ay hindi yung issue ng ano ba per capita o kinikita ng bawat Pilipino. Siguro dapat natin ibahin. Ang dapat nating gawin siguro, ang ating metric ngayon, magbase tayo noong sinasabi nila na ano ba ang percentage of cost as against total income ng Pilipino with respect to certain, for example, aspects of living. Ano? Example, sa Thailand. Ang Thailand, for example, yung mga tao dyan, base sa mga nabasa natin, ay ang pagkain nila, pagdating sa gastos sa pagkain sa bahay, ay hindi ito lumalampas ng 20% ng kanilang buwanang sahod o buwanang Sa atin, kita. 50. Dito, 50%. Yes. Ano? So, makikita mo kagad na kahit sabihin mo mababa, pero ang porsyento na ginagastos ng Pilipino para sa upa, para sa Laki pamasahe, yun, laki yun. para sa pagkain, napakalaki. Napakalaki po. Ano? Siguro baka suggestion lang naman sa DepDev. Ano? Nako, malayo din sa katotohanan yun. Ha? Yan ang maririnig mo sa kanila, per capita, at malechihan. Hindi, pero for the first time, parang Ed, maniwala ka, nabanggit na rin ni RC. Oo. Cartel-like behavior. Diyos ko po, boss. Energy. Nabanggit na rin niya, finally. Ito lang naman sasabi ko kay Secretary Kay RC. Boss, bata ka pa, kartel na yan. Matanda ka na ngayon. Ngayon mo pa ba nalaman yan? Cartel-like behavior. Kumuha ng EPIRA. Kartel yan. Cartel na yan. Cartel, no? Ang labi ng EPIRA. Oh, kartel yes. yan, Definitely. Definitely. Pag nagtaas, sabay-sabay. Pag Yung nagbaba, kartel, sabay-sabay. yung pag-abolish ng DOE, Yan.
ng Department of Energy nung araw, nung nung panahon araw. ni Cory. Oo. Tsaka pagtanggal ng OPSF, cartel yan. NOC, Alam mo, lahat magaling yun. pa yung batang Apocor, Congress. lahat. Kong, sino yung batang congressman? Magaling yun, yung si Kamanggagawa. Si San Eli- Pedro. Eli San Pedro. Ano pangalan nun? Eli San Pedro. Tingnan mo yun, nagsasabi, nagsasalita kung ano yung maganda para sa grupuhan niya. Yun lang yata ang bukod danging party list na naririnig kong nagtatrabaho. May maayos naman yung iba. Kasi merong advocacy. May advocacy. Ang ano doon, Ang problema nga, dahil sa mga desisyon na lumabas, Oo. wala na. Marami. Contractor Incorporated na Yes, marami sir. sa Congress. Maraming nagsamantala. Nakapasok. Ito, meron na nag-text sa atin, ha? Contractors. Doon sa pinag-uusapan natin, ba't yung mga project daw hindi tumatakbo. Sabi niya, pick-up ang may kasalanan. Hindi. Ipapasa na ng DPWH ang mga expired na mga lisensya para gawa ng resolution na lang. Isang At po- makapag-submit itong mga contractor na wala pang pick-up renewal or Yan registration. po. Yan, may suggestion na tayo from the very start. From the very Tungkol dyan. start, sinabihan na natin. Lahat ng mga walang kaso, Deemed approved. Deemed approved for 3 months. 3 months! Ayaw And ito nga po sino? gawin ng pick-up! Di ba? Ano Ganda, gagawin? alam Ate, mo. pati lang ako. Doon Para sila kikita. Ayun. Hindi, Yun ang teka, mabigat teka, yan. bago ang lahat. Meron isa pang nawawala dyan. Yung executive director ng pickup na yan dati. Yung Machenzo. Yung Machenzo. Diba? Dapat. Yan. Hanapin nyo din yan. Ako? Wala ba? Yes, sir. Hindi, nandun sa Alabang. Come naman. Sa Alabang yun. Nililinis na yung mga sasakyan eh. Pero, ng ano ngayon? Okay. Babatiin ko lang yung mga kasamang doktor sa PNP. Hindi, doktor lang tawag ko po. Si Police Colonel Rolly Onopre, si General Matthew Bacay, at General Aris Pestaño. Good morning. At sa mga kabatch ko sa Lasal, Lia 23. Oy, si General Toto Arboleda. General Marala. Good morning. Hindi mo na namang... Opo, Ay! si General Hansel Matantan at saka Lia. Sino pa mo? General Maralaga at saka si Hansel. Lia 23, ha? Hansel. Hansel, si General Hansel Matantan. At saka si Good morning, Maralag. si Tony. Saan si Hansel niya? Si Hansel. Pro 4A. 4A sa inyo. Matindi ngayon si Hansel. Matindi, oo. Sino? Iba Hansel. doon, bawal ang mga Marantan? doon. Bawal ang mga pasaway doon ngayon, ha? Si, Huwag kayong General Hansel dyan, ha? Marantan. Dahan-dahan kayo dyan. Easy lang kayo, ha? Teka, may nakalimutan pa ako. Baka makalimutan. Yung Adrian Bersamin, ano na nangyayari dyan? Ba't parang nagwawala din yan, ha? Tinatanong lang natin, di ba? Tsaka yung try give ulay bar. Para lang tayo to remind. Meron na yun. Abangan. Ito po, magbe-break lang po muna kami. Ang oras po natin, alas 9:50 ng umaga. DCRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Good morning to Pilipinas. Ano po na? Third segment na po namin. Huwag mo ibibito. Hanggang mamayang isa kasampu at kalahati ng umaga po kami. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Siyempre, dito pa rin po. Walang iba. Si paring End of Year, Senator J. Versito, Ombudsman Boy Remulla, Congressman Jordan de la Cruz, at paring Pao Cabino. Good morning, boys. Good morning. Babati lang ako sa ating mga Facebook listeners natin nagla-live sa Facebook. Si David Mapala Jaime, Amorcedo, Laureta Alquisa from Pangasinan, RD, si Glenn Kasuga. Uy, Glenn. Uy, Pusta ka na. Birthday doon na anak niya si Jolene. Bukas pa, Jolene. Happy birthday, Okay. Jolene. Happy birthday. BPM United Hong Kong. Uy, nanonood from Hong Kong. Richard Rumakin, Jok Lasimosa, Didi Manuel, Kaloy Miranda, Desiree Magpantay, good morning daw, Sin JB, Rion Deno, Ayn Nepomuceno, Rosalinda de Baculangan, at si Sander. Ito, sabi niya, ang galing po ni Auntie Claire. Sabi, Sander, ha? Ito, Parang sarcastic Batiin ko rin kaibigan ko sa Davao, si Alfred Calayo. Hi, Alfred. Ito yung GM Group of General Bong Jeronimo, General Vincent Calanoga, at saka si General Gilbert Cruz ba? Gilbert. OTS. OTS, ha? Siyempre, sino pa? Maayos yun, no? Maayos si Gilbert, no? Oo. Magaling ang OTS yan, magaling. Much better. Oo. Batiin mo pa natin yung iba pang Mabuti na lang nawala yung dalawang bata niya doon sa PAOK. Hindi, wala na yun. Si Winston. Si Mas Sampal, bago na yung Pao, Si Sampal. si Boy Sampal. Ano ba si Pao si Si Benji, General Benji Acorda, good morning. Good morning. Tsaka si Oo. General Dong Palafox, good morning. Oo. Of course, si General Dick De Leon. Ayun. At ito lang ha, noong habang may oil crisis, habang nag-Holy Week, ito may balita lang naman, ano? Na nagbago daw, binalitan daw bigla yung mga membro ng PhilHealth Board membership sa board ng PhilHealth. At sinasabi na ang pinalit daw
nagkaroon daw na sinatawag na expert panel na lang daw at naglagay daw ng mga tao na ang pipili na lang daw ay yung mga sabi lang From the dito. medical No? field. Sa medical field. Hindi, marami dyan ex officio Parang medical field. marami ano? dyan. Marami kasi dyan Eh, ex officio. So, hindi mo basta-basta pwedeng palitan. Hindi, pinilitan Yung daw nga eh. Chancellor of Hindi, Manila. exo daw eh, pinilitan. Chancellor of Manila yata. UP Yung Manila. private Manila. representatives lang ang pwede mong palitan doon. pinalitan. So, nagpalit. So, ang tanong dito ngayon, sino to mga pinalit? Kasi wala nakakalam kung sino pinalit. Sana Alam ko yung ilabas. dalawang nilagay, taga UP. Okay. Di ilabas sana. UP no? Manila. Ilabas ninyo UP College of Health. para malaman natin. Kasi Health PhilHealth to eh. Sciences. Ano? Health Sciences. Pondo, may trust fund ito. At dapat siguro maging standard na ito for all of those agencies na humahawak ng pondo ng taong bayan, ano, in trust, ano. Ilabas ninyo. Hindi lang yan. Sino mahawak, oh. Lahat ng mga dapat rini-review, yung mga boards. Kasi there Di are ba GCG yan? 127 GOCCs. Okay. And there are a number of other agents, units under agencies. Dapat yung mga heads of departments, tignan nila kung sino yung mga nandun Kong, sa kanila. Ang siguro magandang pagkakataon, baka sakali namang naririnig tayo ni Secretary Elaine Masukat. Di ba, yung kanyang call, di ba, dati nag-issue yan na mag-submit ng courtesy resignation. Resignations. Yung mga appointees. Ano ba ang nangyari? At yan ba'y nire-review ninyo? Abe, ang dami pa dyan. Paano pa ni Kopong-Kopong nandyan? Hindi, tsaka 1 year yan eh. 1 year lang ang kanilang term dapat. Yung wawal balat yan, yung mga ganyan. 1 year lang. Dapat, nagre-renew kayo. Pero Tapos unless yun they ninyo, are replaced, kahit They will nalipas na- continue. They will continue. ganun ba yun? Yes. Continuing bang appointment, no? Yes, If and- they are not replaced. If you are not Pero replaced. maganda niyan, talagang dapat yung ilagay mga specialist or kaya talagang may kinalaman sa healthcare. Oo, no? Parang yung oo. HTAC na nilagay natin sa Universal Healthcare, yung Tama. Technology Assessment Council, these are panel of experts and mga specialista talaga na nakakaintindi. Alam mo kung ano kung maglalagay ako dyan sa NJB? Maglalagay ako Mga ng healthcare isang practitioners. pasyente na indigent. Sige, ilagay nyo dyan. Tingnan nyo kung anong epekto Then, tsaka sa Healthcare taong bayan, di ba? practitioners. Oh, para alam, It is about time na kung magpapalit ka ng mga personnel at lahat, problem solvers ang kailangan, hindi yung mga magpipiloso po doon. Halimbawa, Planners, etc. Hindi. Problem solvers. Kung, katulad ngayon, mag-expiry yung ban doon sa mga lumaban tsaka yung Yan. minalas. Problem solvers. Baka naman punuin nyo yan ng mga olat chika. Political Diba? appointees. Mga political May mga appointees lang. expert Hindi, for na. example, yung sa PhilHealth, sana maglagay Mga na ng isang healthcare representante practitioners. nung taong bayan, na nakakaranas at hanggang kailangan pumunta sa PhilHealth, Parang tayong kilala na wala masyadong pera na nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Ano ba ang problema, 'di ba? Makipagsabi, sila solver, magsabi. sabi ko na nga eh. 'Di ba? Para at least lapat sa katotohanan yung gagawin ng mga ahensya. Kasi, ano ba na yan sa Universal Healthcare? Si NJB, talaga bang pwede na ba talaga na pag pumunta ka, may problema ka, Yan. libre na ba talaga? Dapat meron na nagbabantay at nagmamonitor sa Meron ba? implementation. Meron ba nagmamonitor? Hindi, nasa naman na yun. We're entering the 7th year. Gumaganda naman na kasi Oo, kahit meron, papaano. may zero balance billing na. Meron na tayong mga libreng yung konsulta, no? Tapos, ang target natin, itaas ng PhilHealth yung participation nila na tuwing may mauospital, Oo. dapat taasan naman yung adjust ang case rates para maramdaman ng tao. Kulang Baka- pa rin. Kulang pa rin. Ano ba Kulang yung pa rin. sabihin nun? Yung pagsasabi yung taasan ng participation. ano ba yan? Hindi, kung halimbawa, sa bill. yung sa bill. Oh. Yes. Kasi yung, Halimbawa, yung mga private hospital kasi, Oh. minsan sobrang taas ng presyo. Namamuni. Halimbawa, room rates, sobrang Tinataas taas. din nila. Oh. Ang sinasubsidize ng PhilHealth, maliliit. Okay. So dapat pag-aralan ulit. I-adjust. Gumawa ng bagong Kasi schedule. meron nga tayong kaibigan, di ba, na ospital. Room rates lang mismo. Babaan lang Malaking nila. tulong na yan. Oo. Oo. Tapos sagutin ng gobyerno, mas malaking parte. Parang ganun Mas malaking masasabi parte mo. ang masagot. Oh, may meron tayong kaibigan. Yun Di ang ba, target gumastos natin. daw siya ng kasakit, di ba? Mga ER expenses, laging bloated yan. Ha? Oo. ER expenses, dapat yan. Ayusin ang ng PhilHealth. Standard. May walang Ano ba, workout. hindi ba case rate yung Hindi mga kasi ganyan? ang ER, minsan ang taas magbigay ng rates eh. Ganun ba? Hahabol- ginagamit. Hahabulin nila eh. Hahabulin nila. Sasabihin nila, hindi, ganito yan. Sobrang mahal ang ER expenses. Hahabulin nila. Tsaka Mga ba- ano Kaya rin. pag nagka-ER ka, para kang nagulpi ulit. Eh. Oo. Ganun ba? Oo. Yes. Sa laki ng... Yung metro ng taxi, pumapatak. Oo, yun. At sa alam ko, parang hindi sinasagod ng PhilHealth yung ER. Tapos ang Kasi tagal mo sa meron. ER kasi walang kwarto. Eh, mas mataas ang rate sa... parang ang requirement yata, ombudsman, is for PhilHealth para kailangan mo mag-overnight ka pa para mag-kick in yung
yung mga Pero yung mga ER rates kasi, oh. bloated ang Yun nga, yung De, pero- very important. Ayun si Kaya JB. tama si Ombudsman Oo. kasi yung PhilHealth nandyan dapat para sagutin. Kaya lang marami rin ang nagsasamantala ng mga Yes. private hospitals. So Eh, tinataas Oo, yung rates. yun nga. Tinataas Kaya ang siguro room yung rates, HTAC, yung Health Technology Assessment Council na nagde-decide ng case rates, dapat Sila tignan ba? din ito. Nakakaawa Takbahan, nakakaawa Dapat tao tignan na din. ospital. Ay, Nakakaawa totoo. talaga. Totoo. Oo. Oo. Hindi, kaya nga, Diyan, maghihirap ka talaga eh. Oo. Mahirap ka na, lalo ka Maghihirap ka pa. maghihirap. Oo, totoo yan. Middle class ka na, magiging mahirap ka. Oo. Medyo upper middle ka na, Oh, bababa ka pa sa magiging middle. ka. Yung Below dating, middle ka pa. Dating milyonaryo na lang. Ayun, no? Totoo yun, no? hindi, kaya, Lalo na sa ngayon, private hospitals ang titindi. Kasi ang private hospitals, dapat mabantayan ang gusto ng government yan. Ng PhilHealth. Dapat Dapat hindi nila kakuntsaba yan. pero alam mo, Ombudsman, na importante din doon na isa, is that yung PhilHealth, dapat successful yung prosecution doon sa lumuloko sa sistema. Yan ay isang Tama, kulang tama natin. yun. Tama Hindi. ba? Eh, Marami. sa dami ng Marami. successful prosecution, ha? Yan ang problema, yung mga nanloloko doon sa mga sistema. So dalawa yan. Isang yung sistema para sa standardization ng rates at lahat. And then palawakin yung public health system. Oo. Palawakin hospitals, yung mga primary health care, etc. Kulang tayo sa judicial precedents sa malpractice tsaka Wala tayong masyado. yung wrongful behavior ng medical field. Mga ng medical field. hospitals, for Hospitals. example. and Walang medical field. natatakot eh. Fraud. Wala Wala tayong gano'n, no? Eh, tingnan mo yan. Wala pa yata nakasuhan na ospital na nanloko ng, di ba? Lapan. Magpakulong ka na may-ari ng ospital, eh, tingnan mo kung... Maareglo. Ayaw nila ng president. Oh, kasi ito lang po, ha. Baka talagang masama na, ha? Ganun na, ha, abusado. Kasi meron lang akong karanasan sapagkat yung kilala ko, yung tao niya, na dinala niya sa isang government hospital, hindi ko na po sasabihin kung saan. Eh, ang sabi po sa kanya, kailangan po operahan, mag-intay daw po siya doon sa ospital. Dahil baka umabot daw ng 4 o 5 araw bago daw siya maoperahan. Ganun na po ang parang nangyayari dito sa ating mga public hospital. Yung mahihirap nating kababayan na walang pera, talaga magtiyaga ka, mag-intay ka doon. Pag libre, saka kagagawa ng paraan. So, napakahirap kulang ang eh. buhay Kulang ng ating kasi, mga kulang. kababayan, no? Oh. Pero siguro naman universal healthcare nga ay kahit papano nararamdaman na kahit papano. Hindi, Pero malaki- marami malaking pang tulong. kailangan, Malaking marami tulong. pang hamon, marami pang kailangan gawin tulad ng mga binanggit ni Ombudsman kasi gusto natin tumaas yung participation ng PhilHealth. Halimbawa nga, 100,000 yung bill. Oo. Minsan sinasagot ng PhilHealth kakatiting 8,000, 4,000. Ganun! Oh, Opo. ganun lang. Oh. Kailangan Depende. sana Yung private 3,000. hospitals kasi, wala tayong magagawa. Very limited ang kama sa government hospitals. Kaya pag pumasok ka sa private, diyan pa lang talaga, lumpo ka na. Lumpo ka na. Hindi Lumpo ka ba dyan, pwede oh. gawin na ombudsman, for example, kung gusto mo makidabang sa PhilHealth, kailangan ito sundin mo. Ito ang kwarto mo, ito ang rates mo, ito lang ang pwede mo siya. Meron Hindi, bang ganon? Meron bang ganon? Hindi, maganda lang kay PhilHealth President si Ed Mercado. Marami siyang, maayos siya no? Marami siyang reforma ginagawa. And nangako sila na itataas na yung case rate, i-adjust na para tumaas nga yung participation. At least 30%. Example lang dyan, to 40%. case rate na ang pneumonia. Oo. Pero pag tinignan mo yung billing ng tao na nagka-pneumonia, Matindi. matindi. Alam mo, Case rate na yan, ha? Dapat yan, PhilHealth na lahat yan. Pero yung ibang fees na associated sa pneumonia, Dadagdagan. sobrang taas, laboratory, yung mga basta ganon. grabe. Pero pwede ba yun sa Yun nga PhilHealth? Yung nga yung sinasabi. Dapat makita yan. Kaya yung sinasabi natin, yung PhilHealth, pag nakakita kayo ng ganyan, dapat yan, kasuhan ninyo. Di ba? At hanggang sa makulong. At siyang magreklamo kayo, para sa mga na-hospital, yung bill nyo, i-preserve nyo, para mapag-aralan po namin. Ay, ombudsman. Sa ombudsman daw, pwede kayong mag-file. I-document nyo lang, filean ninyo. Sakop nyo ba yun, Ombudsman? namin yan. Sakop nyo yung mga public hospital? Lahat. Pwede. Lahat. Pwede. Alam mo, Possible, PhilHealth mismo. maawa ko dyan. Kakagaling ko sa National Kasi ano Children's. mga yan, basta ganyan. Oo. Pagka nagkaroon ka ng mga data na marami, tukol sa billings. Meron ka ng ecosystem. Mga billings ng lahat ng private hospital. Meron ka system. Pwede mo na padaanin sa AI yan eh. May system, may system. May system mo ka na na. yung data. Okay. You don't need 1,000 people to analyze Madali the mo data. nang makita. Basta Makita mo na tipunin yung nyo yung diferensya. data, padalhin nyo sa Makikita, amin, no? pag-aaralan namin ang gusto ko. Saan tumataas ang Tuturo namin sa PhilHealth yan. Saan tumataas ang Oo. gumagana yung mga Case rate. pasuksok nila. Maraming pasuksok yan. Ay, sabihin mo yung sa private. Hindi. Private. Private and public. In conclusion, magandang intent ng Universal Ng Health, law. kaya ng PhilHealth, kaya Ng law. lang tama meron talaga minsan Sa nagsasamantala. Ang problema, yung mga nagsasamantala ng private hospitals at iba pa, Nakakawala. yung collusion ng
ng PhilHealth at ng Nakakawala. kasama yung mga hospital administrator at ibang doktor, minsan yun na nakakasama. Na sa halip na hindi matulungan kagaya yung niyan. dapat matulungan, napagkakaitan pa. Hindi, sa simula pa lang, sasabihin kagad ng ospital, wala kang PhilHealth. Oh. Hindi ba universal health kailangan, yun, ha? kung hindi mo in-assert that everybody is covered by PhilHealth, Wala. hindi ka nila i-credit ng kahit ano. Kawawa yung Ba? mga Oh, yes, yes. yes. Tawag yun sa Meron Billboard. ganun. ano? Yeah. Grabe. Lahat tayo Everybody's covered. covered. Every Filipino. Tama ba yun, JB? Di ba dapat universal Hindi. health care? Yeah, lahat tayo covered na. di Sa ba? universal healthcare, lahat Covered ng Pilipino ay covered. Lahat Covered. ng Pilipino ay insured Yes. ng PhilHealth. Whether Automatic. ito ay pumunta sa public or private, Oh, meron yes, siya makukuha. yes, Lahat tayo Ganun. insured. Dapat ang PhilHealth. Kahit ay wala ka nandyan. number, sabihin mo wala akong number, di ko alam Hindi, kung wala ano yun. number. Bali wala yun. Covered ka. Wala yun. Covered ka. Hindi, Covered. Hindi ka pa covered, wala ka sa database. Dapat ilagay ka sa database. Ilagay ka Pag nila. hindi nila nilagay sa database, kaso yan, di ba? Oo. O ba? Eh, basta Pilipino, automatic, Covered. membro. Covered ka. Covered ka na PhilHealth. Member ka na Saka, kagad. alam mo, Oh. At saka yung mga yung mga sindikato diyan, Saan yun dyan? Saan yun dyan? Dr. Dyan Mercado, yung mga regional officers Dyan sa PhilHealth. Sabihin mo, Medyo, Doc. PhilHealth. Ano yun? Isang Medyo, fraternity alam yung mo, pinanggagalingan nun. Tignan nyo na yan, Doc. ito, ombudsman. Sigmaro. Mga Sigmaro yung regional. Ano. Meron ba? Oo. Sa PhilHealth. Alam mo, ombudsman. Oo. Ang- Nauso yan ng panahon ni Alex Padilla. Dumami Yan. sila. Sigmaro ba Dumami yun? sila. Oo, Sigmaro. Oo. Pero katulad Sa dun sa PhilHealth. kalukuhan nun sa DPWH at saka ng mga contractors, eto din to, itong PhilHealth Ay! at saka itong mga ospital. Pinagkukunan niya. Sa corruption. So, Ayan. bayan. Tanong mo sa akin. Oh, di ba? Ang laki palang kita dyan eh, no? Oo, of course. Yan, no? Meron dyan mga na-aksidente, di ba? Pero maliit lang yata ang pwedeng ikarga. Hindi, yung cash kasi kinikickback nila eh. Oh. Isasabihin nila hindi ko covered ang PhilHealth. Pero titirahin Pero nila. titirahin nila. Eh, yung iba nga, Titirahin nila. Lahat ng binayad ng PhilHealth, kukunin nila yung Kukunin cash. nila. Oo. Kukunin nila yung cash. yung iba nga nagtatayo ng ospital. Nabill ka ng 75,000. Oo. Tapos, sabi nila wala kang PhilHealth. Oo. Kasi hindi kinarag ng PhilHealth. Oo. Bayad ka 75,000. Pag alis mo, Kakargaan nila. pabalitan nila yung resibo. Sa lagyan na si Kukunin Benigni yung siya ng 75. PhilHealth. Kukunin nila yung kukunin nila yung 30,000 ng 75,000. Oh, Oo. dagdag ba? 75 plus 30 pa. Hindi, kukunin nila yun. Kukunin nila yun. Ang talaga ibabayad lang, 35 lang sa ospital, Oo. kukunin nila yung 40. Yung 40. differential. Ano? Oo. Ano pala ng... Hindi, napakarami kawalang yaan na inimbento ang Pilipino. Oo. At Kaya saka, nga, Kami ang gagawin niya, ganda ng ganda ng intention eh. Ano yan? It's still ano yan? System. It's na gray area. system yan. Kung covered namin o hindi. Kasi PhilHealth funds eh. Pero tanong do ko... we have to prove collusion with the private sector? Or Oh, pwede, Government, pwede, yes, pwede. yes. Pero itong tanong kasi, paano nangyayari to? Bakit nakakalusot? De, pero Wala ba Kasi nag-audit? tinatanggap natin, Oh. they still go by the adage na kung pwedeng hindi bayaran ng PhilHealth, Okay. pabayaran natin. Saka natin i-cover ng PhilHealth. Yan, ganon, Basta ganon. bayaran na ng cash. Pero wala bang nag-audit para mahuli yung mga Yun na ganyan? nga. Eh, kasama rin yung nag-audit sa operasyon Ito, eh. ang kailangan makukuha ngayon nga ni na ombudsman, alin yung mga regional Hindi, ito pa, example yan. Ano to eh? Typical to na nangyayari ngayon, yung mga gray area. I'll give you one example sa trabaho namin. Money laundering. Oh. May isang transaksyon Oh. ng bahay, Bahay sa bumili. Makati. Okay. No? Oh. Ang pinambayad para bilhin yung bahay, Oh. manager's check. Okay, oh. Yung manager's check Ng private bank. ng private bank, Oh. binayaran ng cash. Okay. Sabi nila, protected yan ng bank secrecy. Oh. Pwede ba yun? Oo. Eh, laundering na malinaw, ayaw pa nila ilabas. Parang yung sa Ibig sabihin nagbigay ng cash, pinapalitan ng MC. MC. Pero hindi sinasabi kung kanino saan galing cash. dapat yun, yung beneficial interest ng cash na pinambayad. ng Pinanggalingan, MC. yung pinanggalingan. Dapat yan, open data sa amin yan. Nag-iimbestiga kami. Pati ba yung Ayaw nila ibigay. Pati ba aplikante noong MC? Di ba? Kung hindi ka magalit Siyempre. sa BSP niyan, Oh. ewan ko na. Di ba? Magagalit ka kasi they're protecting the bank. You're not protecting the republic. Ito ang tanong, ombudsman, hindi ba yung lahat ng MC merong applicant yan? Of course. Meron nga. Pati Meron. applicant yan. ayaw Oo, ibigay pangalan, oo, ganun ba? oo. Pati applicant ayaw ibigay, Oo. sino Siyempre. Hindi nag-apply? kasi ano yan eh. When you layer a transaction, Oh. ilalagay mo sa pangalan ng corporation. Yes. Sino nasa corporation? Ngayon, so sila, in the end, the question is, sino ba ang beneficial owner? Oo. Di ba? Oo. So kung nilalabas ang pangalan ng beneficial owner, ikukulong mo yung sa money Nakapangalan, laundering. yung nakapangalan. Yung bumili ng manager's check. Oo. Yung nag-apply. Tsaka yung bangko. Oo. Pinayagan ng bangko eh. Pero ayaw ibigay yung data sa inyo ng bangko. Ayaw. Oh. Covered daw the bank Oh, secrecy. covered daw ng bank secrecy.
Oh, Ah. covered ba yun? Hindi, yun nga eh. Hindi naman Kasi deposit yan eh. sabi nga, is considered a deposit. No. Paikot lang eh, wash lang eh. Hindi deposit Laundry yun. lang, laundry. Hindi, Oh, kaya... laundry lang yun. The Oh. deposit envisioned by the Yan. Bangsi Cresido is a regular deposit account. Wala naman account yung bumili. Paano sasabihin deposit? Maski na may account. Maski It's na a may loan account. agreement, di ba? It's a loan It's agreement. not a deposit account. It's actually a loan agreement. Oo. Kasi In terms of the law. bumibili ka ng Hindi, MC. hindi na deposit yun eh. Di ba kasi Hindi, nga loan ang nga, totoong di ba? deposit, loan agreement. Pero itong wash, yung kukuha ka lang ng MC, it is a commercial transaction where the bank gets a fee. Tama. Di ba? Na dumaan lang, pass-through lang, pass-through lang. At saka yung lumang tugtugin na pupunta ng casino. That's a very Nobel theory. Meron tayo, gray area. Oo, Nobel yan. Ang sinabi mo. Hindi, Oo, kagaya Nobel. niyan, yung sinasabi ni Ombudsman tungkol sa PhilHealth, specifically PhilHealth. Yan ba, dali lang, tanungin mo na si Ombudsman. Yan ba, Ombudsman, tumutumbok ka ba dyan doon sa sinasabi? Marami! Magpapile ka naman. Hindi, Yan. marami yan. Maraming transaction. Ang daming transaction Ang na daming ganyan. transaction na ganyan. Na ginagawa ng mga law office. Alam mo, Pati yung mga abogado niya, papatisban ko yan. Ombudsman, pag di umayos yan. basta't public interest, hayaan mo silang magreklamo pero kung Papatisban ko yan. i-cover mo. Hindi, kagaya niyan, sinasabi ko. Kasama mga office. Yung mga bumibili ng ano, hindi lang bahay mga bumibili ng mga alahas, kung ano-ano, ganun yan, kasama lahat yun. Pero yung bahay na sinasabi Pero mo, ang isang yung tungkol, balik tayo doon sa PhilHealth, yung sinasabi niya, meron talagang pwede makuha doon eh. Kasi malalaman mo kung ano yung region na ganyan ang ginagawa. Yung nagsasaulian, makikita mo doon eh. may paper trail yun eh. Pag inamen kasi ang resibo ng ospital eh. Papakuin nila yung resibo. Makikita mo doon. Kita naman. Kasi pag humingi ng OR yung tao, Yung pasyente, yun, oo. mag-iisip kayo yung ospital. Kaya Tama nga, ba itong ombudsman, ginagawa natin? ang mahalaga doon, yung OR yan, OR dapat. Kailangan yung mga nag-upapa-hospital, hinga ng OR. Oo, lahat ng Para magpapa-hospital. hindi Para meron. Hingin yung official receipt. Saka itago nyo lahat Oo, ng para yung pwede billing, natin itago kasuhan ng nyo. falsification yan. Tsaka fraud. At saka ipadala sa Fraud, ombudsman, oo, di ba? oo, Magsulat sila. Ang di ba? importante nga, ombudsman, yung certainty of punishment, may paparusahan eh. Hanggat walang makita ang mga Lapit na. Hindi, pero napaparusahan. due process pa rin. Due process pa rin. Wala pa rin instant kulong unless nahuli mo in the act. Pero ibig sabihin, Wala pa rin. makakasuhan mo man lang. Ganon, ano? Oo. Hindi, kasi ang ombudsman, Wala kasi nag-audit eh. Ano Hindi, problema? ang ombudsman, one part lang yan. Pagdating sa Sandigan Bayan or sa 50%, RTC, ayan na. It's another part of That's another it's part of the machine, di ba? Oo, hindi Pero naman going sila- back na sinabi Oo. ng Ombudsman, sana itago, kumikay ng official receipt yung billing para Tago lang nyo. meron tayong records, Tago para may ayos natin. Alam mo, yung challenge talaga, Tsaka universal humingi rin kayo healthcare. ng soft copy ng receipt. Yes. Para Kung makita pwede, natin yung billing. Para mabadali i-transmit, humingi kayo ng soft copy ng Yung receipt. items, makikita natin. Na itemized. Itemized. Para kung may reklamo kayo, Pwedeng email na lang pwede sa nyo ombudsman. i-email o pwede yan kahit na Viber messages eh. Sa ombudsman, Yung ganun pwede na ba? kahaba. Pwede yan. Pwede na ba ngayon? Yeah, we can do Tumatanggap it. na ba We kayo? can do it. It's possible. Oh. It's possible. Tapos, on the part of Dr. Mercado, makikita niya kung, Pero ano? uy, nasa saan dito yung mga malalakas ang ano? Oo. Malalakas ang mga bigayan ng mga ano. Pero mga kung Jonathan, pera-pera okay out. si Dr. Mercado, kumpara dun sa dati, no? Ay, Malayo. magaling to. Yung Mabait ito. Ledesma, walang Oo. ibig sabihin yun. Mabait din si, Investment ano, Vanguard lang yun eh. Ha? tsaka si Dr. Mercado, Tsaka mahilig kumain sa labas. Yes, sir. ina-adjust yung case rates ngayon. Nangako sila na ang PhilHealth, i-adjust para yung participation nga, maramdaman na talaga. Pero ito tanong ko si gusto JB, natin pati middle class, maramdaman din. Ang Ito suggestion tanong si ko lang, Jay. ang Oh, suggestion ko lang kay Dr. Mercado, tignan niya yung mga bata niya. Regions, yung mga nandoon sa At saka Marami Pero, talaga. pero bukod dito si JB, no, kung Jonathan, sinasabi yung pag-adjust ng case rate. Hindi ba pag ina-adjust lang to, hindi ba parang humahabol lang sila doon sa singil ng private hospital, pataas na Hindi, pataas? Hindi ba pwedeng magkaroon ng cap? Hindi, may stock eh. Kumbaga, May stock. i-cap na lang. Oo. Ano nga to, complex, no? Kailangan tignan yan. Bagamat gusto natin tumaas yung participation ng PhilHealth, pero dapat iwasan natin yung sinasabi ni Ombudsman na magsasamantala, na itataas mo naman yung mga yung mga rates nyo. Oo. So dapat yan, minomonitor din. Ang Universal Healthcare is a 10-year program, maraming challenges, marami pa dapat gawin, pero at least sabi ko nga, minsan nakakatawang marinig. Halimbawa, yung angioplasty, Covered na ba yun ngayon? Pwede na ngayon? angioplasty, Oo. kidney transplant, ganun, sinasagot na ng PhilHealth. Hindi, more so siguro, Mga ganun mahalaga, na rin. ang ospital, Oo. magkaroon na ng POS. mas mabuti Point of sale. Point of sale. Point of sale. Cashier. Matik. Matik. Saan pupunta sa... Dapat ang ospital, may POS. Pupunta sa PhilHealth na. Pupunta sa Para- PhilHealth. para Ano? monitor. Wala pa palang gano'n, ano? Hindi pa pala... Kumbaga, merong lag time eh, no? May nakita ako sa sa isang ospital sa Pampanga
di yung labs and hospital admin fee, pwedeng credit card. Pero ang nakalagay doon sa lahat ng area doon sa ospital, pag professional fee, gusto nila cash. Oh, yun. Yun. Sabay yun. Another, Alam ano mo, yan? maganda yung suggestion mo, Ombudsman eh. POS. Pero ang sino- POS nila should include professional fees. Oo. Dapat nandun na yung All official. fees, all kinds of fees. Sino ba to? Si All fees. Chairman All fees. Mercado ba to? Si Hindi. President Mercado? President Yan. Mercado. O, yun po. Isang reform na maganda yan. Oh, President Mercado, ito po, nagsalita na po si Ombudsman. Napakaganda po na suggestion. Ang gawin nyo po, same-day reporting. Ibangga yung pangalan. Kasi may record naman po kayo ng ano eh, nasa PhilHealth eh, no? Kayo lang magsabi anong klase ng data ipapadala sa inyo. Pero yung bangko, 24 hours, Both public and private hospital. Oh, ang, same ang, day. ang public kasi dapat free yan eh. Basta Ombudsman merong PhilHealth na claim. Matik padala within 24 hours dapat. O, yung suggestion mo yun. Kaya-kaya ho ni President Mercado yan dahil POS yan dapat circular lang ho yan. Ipadala ho sa inyo para talina sila doon pa lang. Sabi Matik ni, na. tama yung sinabi ni Kong Jonat, Oh. yung H-Stack dapat mas, Oo, mas yung H-Stack, yung role niya, professional. gamitin niya. Yes. Kasi mga specialista to. Mga, Yes. Alam nila. Oh. Alam nila. Alam Oh, nila. mas Alam. alam nila. Alam mo na Tsaka, tayo. pero bago lahat, no? Oh. Alam ko marami pang challenges, pero nakakatawang marinig na may mga good news din. Halimbawa, Oh. hindi na malapit, yung angioplasty niya, Oh. yung bypass, kidney transplant, cataract operation, minsan sinasagutan ng PhilHealth halos lahat. Diba? Ganun, Yung mga ha? Z packages, yung mga ganito na complicated na mga ano, ay sinasagot na Ang karamihan sana ng lang PhilHealth. mag-importanteng gawin naman ng PhilHealth, i-explica ninyo sa taong bayan kung Kung anong paano ginagawa nyo. magiging madali i-avail yung yung mga information. benepisyo ng PhilHealth. Dahil yung Information and education. marami ho dyan, hindi alam paano i-avail yung mga benefits ng PhilHealth. Yun. At bago lang tayo mag-break, batiin ko Ito. lang. Walang iba, si retired Police Brigadier General James Brillantes at siyempre si Attorney Amabel Laksama Africa ng Supreme Court at si DPWH USEC General Charles Turalba Kalima Jr. Good morning po, nagmo-monitor sa atin. Charles Kalima. Si Charles USEC. Oh, yes. Kong, sino sa'yo? Kong. Ito daw, bakit nagre-reklamo kami dahil bakit na wala nang nangyayari dyan sa Malasakit Center? Bakit mayroon bang Malasakit Center? Ay. Meron po ba to? Sasagutin natin yan. Magbalik natin. Mag-break muna tayo. Ang oras natin ay 19 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Ito po programang Executive Session. Live na live po kami. At siyempre, last segment na po namin. Pagpako yung BBT, sapagkat ito naman, malapit na po. Sa iyo po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin, wala iba. Ombudsman Boy Rimulya, Senator J. Bersito, Congressman Jonathan De La Cruz, Paring Pao Capino, at Paring Edavir. Good morning, boys. Last segment. Good morning. Pero bago ko makalimutan, binahanap ko lang din, meron pa ako siyang hinahanap dyan, yung si Mrs. Patron. Ano ba nangyari doon na Congressman Jonat? Kay Mrs. Patron. Tanungin mo kay Senadora. Grace po. Grace po. Ayun. Baka si Senadora. Alam niya yan, alam niya yan. Si good morning daw. Oh. Galing kay Mayor Art Sampang ng Misamis Oriental Oh. at saka kay Governor Juliet Uy at saka kay Cagayan de Oro Mayor Oh. Clarex Uy. Ayun. Uy. Good morning. Good morning, Mayor Clarex. Bati pa kayo. Tayo lang may gusto magpasalamat doon kay Dr. Cecilia Gan ng Philippine Children's Medical Center. Alam mo, yung trabaho nila dyan, napakahirap. Matindi, Pumunta ka matindi dyan, kakagaling ko no isang araw. Nakakaway mga bata. Nakakaway mga bata. Sinong bata din alam mo doon, paring Ed? Hindi, meron tayong tinutulungan. Hindi naman ako katulad mo eh. May ganun kagad eh, no? Di ba? Meron tayong tinutulungan. Naawa ka dahil yung mga bata Mga nandun bata sa na, corridor. PCMC? PCMC. Kung merong isang institution na dapat tulungan, yan yung PCMC dahil yung mga bata walang kalaban-laban. Kaya salamat kay Dr. Gan na siyang parang executive director yata dyan sa PCMC sa mga ginagawa. Buti nga niya. meron tayong PCMC. And imagine, that's still an Imelda creation. Imelda and Maawa ka. Juan Marcos. Meron. FM. Isang kama ang nag-share, 2 o 3. Tama. Maawa ka. Kaya nga yung private hospitals, dapat magkaroon sila ng konting palugit naman sa tao. Social conscience. Social na- conscious. Bati lang tayo sa mga nagmamonitor sa Facebook. Abdulia Logo, Arlene Viloria de la Cruz, Lodivico Diza, Nikki Concepcion, David Mapala Jaime, Eric Manbal, Raquel Recto, Ronnie Ilunio, Amorcedo, Laureta Alquiza,
At syempre, batiin din natin yung ibang mga nakikinig sa atin. Batiin natin si Congressman Bong Teves. Oh. Kaibigan natin. Ayun, diba? oo. Juan Tebe, Bong. Si Joboy Aquino. Yo, Kaibigan kung natin. Joboy, At saka babatiin ko rin si Sec Chair Francis Lim. Ang daming ginagawa maganda. Pero Sec Chair, baka pwede yung pag-aralan lang kasi may plano kayo na baguhin yung auditor accreditation. Pero parang medyo mabigat po yung gagawin niyo pag-isipan niyo maigi sapagkat marami pong negosyante rito, 70% po ng ating negosyo sa Pilipinas ay MSME, mga small and medium enterprises lang po. Pag ginawa niyo yung auditor na accreditation niyo, yung mga malalaking auditing firms lang po ang makikinabang diyan. Huwag niyo nang pong isakop lahat, at pag-aralan niyo maigi bago kayo maggawa ng bagong auditor accreditation. Marami kasi nagte-text na sa akin ninenervyo. Sabi nila, paano kami mag-hire ng mga malalaking auditor? Maliliit lang naman ho Ito. kami. Paano yan? Ito Pag-aralan si- nyo lang mahirap Oh. Major Marlon Mendoza at saka si General Lastimoso. Bobby? Bobby Lastimoso. Lastic Kamusta na siya? Kamusta na siya? Okay lang. Nakita kami Ano ka 2 naman days sa ago. Bobby? Mga 80 na yan. 80 na yan. 80 na yan. Na rin. Masabay pa niya yun ni Larry Mendoza, di ba? Oh. Oo. Oh. Yun. Pero siguro bago tayo magano, tama yung sinabing concern natin sa ospital. Sana naman magkaroon nga ng konsensya yung mga private. Galing sinasabi. Na ospital ako, kamakailan na naman, no? Hospital ka? Pero pag nasa ospital ka, para akala mo anong mangyayari sa'yo. Ano- pero ano nangyari sa'yo? pag lalabas ka na lang, doon ka mahimamatay pag nakuha mo yung Himatay billing. ka. Oo, Himatay. So, Himatay ka talagang na doon. Ganun ang predicament. Kaya Yung kailangan pneumonia, sana ano ba umayos yan? lahat. Ano tumama sa? Dahil tumasang yung BP ko. No, BP. Bakit? Bakit na tumasang Alam na natin yan. Magpaalam na tayo! Mula sa mapababa. Palagay ko kaya tumaas ang BP mo. May ka-holding hands ka. Wala nga May narinig na iyak. May narinig na iyak. Okay. Alam mo, Sen JB, di ko mabibigyan ng Stress solusyon na, dyan. stress. Ina-stress ka? May iba talaga kung marunong ka magmahal. Sana dalawa ang puso ko, di ba? Okay, ako po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw. Ito po si Boying Remulla. See you next week. Salamat po. JBS ito po, mabuhay po. Bay, bago ko lang makalimutan, binabati ko si Attorney Julie Madera ng Bureau of Immigration. Sama mo si Yusek Jojo Cadiz. At si Yusek Jojo Cadiz, iniintay ko ang iyong pagbabalik. Mula sa bayan po ng Paranaque, ako po si Ed Abier. Maraming salamat po. At ako naman po si Attorney Dodo Dulis. Nga lang po, ang aming kasama dito, si Ambassador Teddy Boy Locsin. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Facebook, maraming salamat. Thank you.